Ipinaliwanag ni Day na itinapon niya ang lahat ng kinain niya sa banyo. May nagbabalot na lungkot sa kanyang isipan habang binabati siya ng manager dahil sa ginawa niya, ngunit alam niyang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanya. Nagtapos ang tawag at hindi makapaniwala ang manager na ginawa ito ulit ng babae. Hindi niya mapigilan ang sarili na kumain, parang baboy. Ang isang delivery boy ay nagtatanong kung dapat niyang iwan ang mga damit na kanilang in-order dito, at agad na binago ng manager ang kanyang saloobin nang makilala siya bilang staff mula sa C Company at sinabi na iwan ang mga ito sa lamesa. Umalis ang batang lalaki matapos gawin ang kanyang trabaho ngunit napansin ang pagbabago ng saloobin ng manager at hindi na alam kung ano ang sasabihin. Isang lalaki na madaling ma-misinterpret bilang isang cannonball ang nagtanong kung ano ang sinabi ni Day, ngunit ayaw na ng manager na magsimula pa dahil hindi siya nakikinig sa sinuman. Ano ang mangyayari kung magtapos sila sa kalye ulit? Dahil siya ay nagkamali, dapat din niyang sabihin sa kanya ang isang bagay. Sinabi ng cannonball na hindi niya hahayaang maubos ang kanilang pera habang sabay na natalo sa isang pusta na nagpapagutom sa kanya. Napansin niyang dapat silang kumain, kaya't nagpunta sila sa isang lugar para kumain. Gayunpaman, humarang si Day sa kanilang daan at sinabi ng cannonball na nadismaya siya nang marinig na kumain siya ulit. Humingi ng paumanhin si Day muli, ngunit sinabi ng cannonball na okay lang basta't huwag na niyang ulitin pa. Dapat siyang maghintay dito ngayon, at babalik sila pagkatapos ng kanilang pagkain. Nag-ipon si Day ng lakas ng loob upang humingi rin ng pagkain. Nangako siyang hindi ito kakainin ngayon, gagawin lamang niya pagkatapos ng kanilang filming. Hindi makapaniwala ang manager sa kanyang kapal ng mukha, ngunit lumingon ang cannonball at tinanong kung talagang baboy siya. Ilang beses na ba niyang sinabi sa kanya na kailangan niyang maging payat para sa mga larawan? Isang pagkain sa isang araw ay higit pa sa nararapat para sa kanya, ngunit pinapayagan pa rin ito. Ipinaliwanag ni Day na siya ay nagsisimulang mawala ng malay at halos manghina, at ang ibang mga artista ay nagkaroon din ng tanghalian. Sinubukan ng cannonball na gayahin ang isang unggoy at tinanong kung sinasabi ba niyang sila ang mga masama sa sitwasyong ito. Ganap na itinanggi ni Day ito, ngunit hinawakan siya ng cannonball at sinabi na nakakasakit na makita siya sa ganitong kalagayan. Hindi ba niya natatandaan ang unang pagkakataon na nagkita sila? Nakita niya siya sa kalsada na nakatayo tulad ng isang pulubi. Binigyan niya siya ng mga damit, bubong sa ibabaw ng ulo, at pagkain. Pinayagan niya siyang mamuhay tulad ng isang normal na tao, tanging siya lamang. Humingi ng paumanhin si Day dahil hindi niya yun ibig sabihin, ngunit sinabi ng cannonball na lahat ay nagkakamali, normal para sa isang pamilya ang mag-away ng ganito. Nang marinig ang salitang yon, lumiwanag ang mukha ni Day. Kaya't umalis ang iba habang sinasabihan siyang huwag gumawa ng kahit anong katawa-tawa. Ngunit sa kanilang paglayo, tinawag nila siyang bobo na nakikinig sa anumang sinasabi basta't yon ang espesyal na salita. Si Day ay napatigil at nag-isip. Umikot si Day at tumatalon sa kanyang mga pangit na sapatos. Masaya na makita na may nakikilala sa kanya bilang pamilya sa isang iglap. Nagbago ang atmosfera sa paligid at isang mataas na tao ang nagsimulang magsalita. Totoong isang sakuna na makita ang isang zodiac sign na tinatrato ng ganito ng mga makakapal na tao, ngunit palalayain siya mula sa paghihirap na ito. Kailangan niyang kunin ang kanyang mga gamit at sumama sa kanya agad dahil tinawag siya ni Theo. Ito si Ivan ang nakakatakot. Nagtanong si Day kung ano ang sinasabi, ngunit ipinaliwanag ni Ivan na tinawag siya ni Theo, kaya't kailangan niyang maghanda na umalis. Naguguluhan si Day kung paano tatawagin siya ni Theo, gayong silang lahat ay patay na rin. Bakit hindi siya personal na nagbigay ng mensahe? Kumpirmado ni Ivan na siya ay patay na, at hindi niya sinubukang itago yun. Ngunit paano kung tumanggi si Day na sumama dahil mayroon siyang pamilya ngayon at hindi siya maaaring iwan ang mga ito? Naguguluhan si Ivan at hindi niya maintindihan. Parang sinasabi ni Day na ang mga tao na yon ang kanyang tunay na pamilya. Inaasahan ni Day na malinaw na ang mga tao ito ang nag-alaga sa kanya habang iniwan siya ni Theo at pumunta kung saan man. Binibigyan siya nila ng tirahan at buhay, kaya't karapatan niyang tawagin silang pamilya. Nainis si Ivan sa kanyang tono at narinig na siya ay bobo, ngunit ang pag-uugali na ito ay higit pa sa inaasahan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang braso at tinanong kung talaga bang nag-aalaga sa kanya ang mga tao. Tingnan niya ang kanyang payat na katawan, sino ang nag-aalaga sa kanya ngayon. Nang-aabuso siya dahil sa kanyang katangahan, kaya't kailangan niyang magising sa katotohanan bilang isang zodiac sign, ang tanging pamilya na mayroon siya ay sila. Hindi pa rin handa si Day na sumama,
kaya't nagbago si Ivan ng taktika. Kung totoong nagtitiwala siya sa mga tao, susubukan niya sila ng isang beses lamang. At kung kumilos sila ayon sa inaasahan niya, bibigyan niya sila ng banal na parusa. Matapos kumain ng cannonball at ang manager, nagsimula silang pag-usapan ng iba't ibang mga bagay habang sila ay umaalis. Ngunit doon dumating si Gio at tinanong ang Cannonball kung siya ba si Liu din, ang CEO ng Schwinn Entertainment. Tatawagin ko pa rin siyang Cannonball dahil yun ang tawag ko sa kanya. Kumpirmado niya na siya nga. Sinubukan ni Gio na itanong ang isang bagay, ngunit tinulak siya ni Yomra at tinanong kung siya ba ay baboy. Agad na tinuligsa siya ni Gio dahil ito ay isang masamang tanong, ngunit hindi maintindihan ni Yomra. Tinanong niya ang tamang tanong, ang taong ito ay may pinakamaduming mukha, isang tiyan na kayang sirain ang kahit anong pader ng kastilyo, at isang kalbo na buhok. Siya ang buhay na simbolo ng isang baboy. Sinabi pa rin ni Gio na mali ito, ngunit nagsimulang magalit si Cannonball dahil tinawag siya ng bata na baboy. Kaya tinanong niya ulit si Yomra kung maaari niyang sabihin ulit yon. Sinubukan ng manager na pigilan siya dahil maaaring naisip niyang papuri yun sa kanyang kagwapuhan, ngunit kahit na nakikita nilang nagkakaroon sila ng away, sinubukan pa rin ni Cannonball na lumapit kay Yomra. Nagmamakaawa ang manager na pigilan siya dahil hindi niya maaring maaresto muli, kaya't dapat silang kalmado dahil nakakain naman sila ng maayos at masaya.